Tahimik ang umaga sa lumang palengke ng San Isidro. Isang lugar na dati puno ng sigawan ng mga tindero, tawanan ng mamimili, at ingay ng baryang nagbabanggaan. Ngunit ngayon, para kay Lina, isa na lamang itong paalala ng lahat ng kanyang nawala. Nakaupo siya sa tabi ng isang saradong pwesto. Kalawangin ang rehas, may punit ang tarpaulin, at halos mabura na ang karatulang may nakasulat. Lina's Sari-Sari Store. Isang tindera. Isang simpleng babae. Isang babaeng minsang naniwala na sapat na ang sipag at katapatan para magtagumpay sa buhay. Ngunit ngayon, wala na ang lahat. Hawak ni Lina ang isang supot na may lamang ilang pirasong tinapay, iyon na ang magiging pagkain niya buong araw. Ang mga daliri niyang dati abala sa pagsukli ng barya, ngayon ay nanginginig sa lamig at gutom. Ganito na ba talaga ang katapusan ko? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa lupa. Yan isimula ng pagbagsak. Hindi ganito ang buhay ni Lina noon. 5 taon ang nakalipas, isa siya sa pinakamasipag na tindera sa palengke. Maaga siyang gumigising, 4:00 pa lang ng umaga, para maghanda ng paninda, bigas, delata, candy, sigarilyo, sabon. Hindi man malaki ang kita, sapat iyon para mabuhay ng marangal. At higit sa lahat, may taong nagbibigay ng liwanag sa kanyang mundo noon. Si Marco. Tahimik. Matangkad. Simple manamit. Isang lalaking palaging naka-white shirt at maong kapag dumadalaw sa pwesto niya. Lina, kumain ka na ba? Palagi nitong tanong. Hindi alam ng marami pero si Marco ang unang taong naniwala kay Lina. Siya ang tumulong sa puhunan ng tindahan. Siya ang nag-ayos ng sirang estante. Siya ang nakinig sa mga pangarap ni Lina tuwing gabi. Minahal niya si Marco buong buo. At naniwala siyang totoo rin ang pagmamahal nito sa kanya. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Yan bigla ang paglisan. Isang hapon, dumating si Marco sa palengke na hindi tumitingin sa mata ni Lina. Marco. Mahina niyang tawag. May problema ba? Tahimik ang lalaki. Parang may mabigat na pa siyang dala. Lina, kailangan na nating maghiwalay. Parang huminto ang mundo. Ano? Bakit? Nanginginig ang boses niya. Hindi sumagot si Marco agad. Tumingin lang ito sa paligid, parang nahihiyang makita ng iba. Hindi na pwede, sabi nito. Magkaiba tayo ng mundo. Isang kutsilyong tumusok sa dibdib ni Lina. Akala ko ba sabay nating haharapin ang lahat? Tanong niya, halos pabulong. Ngunit tumalikod si Marco. At sa isang iglap, nawala ito sa kanyang buhay. Walang paliwanag. Walang paalam. Walang sagot sa daan-daang tanong sa isip ni Lina. Hindi bulungan. Hindi natapos doon ang sakit. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa palengke. Alam mo ba? Umalis daw yung lalaking laging kasama ni Lina. May narinig ako may utang daw yan. Kaya siguro iniwan. Unti-unting bumaba ang benta. Unti-unting nawala ang tiwala ng mga tao. Hanggang isang araw, dumating ang may-ari ng pwesto. Lina, may atraso ka na sa upa, malamig na sabi nito. Kung hindi ka makakabayad, isasara ko to. Gusto sanang umiyak ni Lina. Pero wala siyang magawa. Wala na si Marco. Wala na ang puhunan. Wala na ang mga kaibigan. Isang trahedya isang gabi. Isang gabing umuulan, pauwi na si Lina mula palengke nang biglang humarang ang 2 lalaki. Hoy, ikaw ba si Lina? Tanong ng isa. Bago pa siya makasagot, itinulak siya sa pader. Bayaran mo ang utang ng lalaking kasama mo dati, sigaw ng isa pa. Wala akong utang. Iyak ni Lina. Ngunit walang nakinig. Kinabukasan, kumalat ang balita. May utang daw si Lina. May atraso. May problema. At sa isang iglap, isinara ang kanyang tindahan. Yan pinakamababang punto. Ngayon, narito siya. Walang tindahan. Walang pera. Walang makapitan. Nakaupo sa gilid ng palengke, hawak ang supot ng tinapay, habang pinapanood ang ibang tinderang patuloy sa pagbebenta, parang walang nangyaring trahedya. Kung nandito ka lang sana, Marco. Bulong niya, may halong sama ng loob at pangungulila.
Hindi niya alam. Nasa kabilang panig ng lungsod, may isang lalaking nakaupo sa isang mataas na gusali, nakatingin sa salamin, hawak ang parehong alaala. At ang lalaking iyon ay hindi na simpleng Marco. Lumipas ang mga araw na parang walang katapusan ang dilim sa buhay ni Lina. Araw-araw, bumabalik siya sa palengke, hindi para magbenta, kundi para makitira sa anino ng dati niyang buhay. Naupo siya sa parehong pwesto kung saan dati punong-puno ng paninda ang kanyang estante. Ngayon, alikabok na lang at sirang kahoy ang naroon. May mga tinderang dumaraan. May mga mamimiling tumatawad. At may mga matang umiiwas sa kanya. Parang bigla siyang naging multo. Nakikita pero ayaw pansinin. Siya yung may utang, di ba? Delikado yan, layuan mo. Kawawa naman pero baka may kasalanan din. Bawat bulong ay parang patak ng asido sa kanyang puso. Yan, huhuling pagtanggi. Isang umaga, nilakasan ni Lina ang loob niyang pumasok sa isang maliit na grocery sa kabilang kanto. Kabisado niya ang may-ari, si Mang Ruben, dating suki ng kanyang tindahan. Manong Ruben ni. Mahina niyang tawag. Baka po pwede akong magtrabaho kahit tagalinis lang. Tumingin ang matanda sa kanya. May lungkot sa mga mata pero may takot din. Lina, gusto sana kitang tulungan, sabi nito. Pero ayokong madamay sa problema mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang katawan ni Lina. Wala po akong ginawang masama, pilit niyang paliwanag. Alin ang masakit? Sabi ng matanda. Ang totoo o ang pinaniniwalaan ng mga tao? Walang naisagot si Lina. Lumabas siya ng grocery na mas mabigat ang dibdib kaysa noong pumasok siya. Yan gabi ng pagkagutom. Sa maliit na inuupahan niyang kwarto, isang silid na may sirang bintana at manipis na kutson, umupo si Lina sa sahig. Wala na siyang bigas. Wala nang kuryente. Wala nang kahit anong laman ang tiyan niya kundi tubig. Hinawakan niya ang kanyang sikmura habang umiikot ang paningin. Hindi ako pwedeng sumuko di. Bulong niya. Hindi pa, Chi. Ngunit kahit anong tapang, kapag gutom ang katawan, sumusuko rin ang isip. Napahiga siya sa sahig. At doon, pumasok ang alaala ng nakaraan. Flashback, dan gizi pangarap. Noon, tuwing gabi, magkatabi silang nakaupo ni Marco sa harap ng tindahan. Lina, sabi ni Marco dati. Darating ang araw, hindi ka na magbibilang ng barya. Mumingiti si Lina. Masaya na ako basta magkasama tayo. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. May lungkot sa ngiti nito na noon ay hindi niya napansin. Kung may mangyari man sa akin, sabi ng lalaki. Pangako mo sakin lalaban ka. Bumalik sa kasalukuyan si Lina na mailuha sa mata. Sinungaling ka, Marco. Mahina niyang sabi. Iniwan mo ako. Yan gis pinakamasakit din balita. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa gilid ng palengke, may dumating na lalaking naka-Amerikana. May hawak itong folder at mukhang sanay manghusga. Si Lina Santos. Tanong nito. Oo, Podi. Ito ang huling abiso, malamig na sabi ng lalaki. Kailangan mo nang lisanin ang inuupahan mong kwarto. 3 buwan ka nang hindi nakakabayad. Parang bumagsak ang langit. Wala na po ba talagang paraan? Iyak ni Lina. Umiling ang lalaki. Pasensya na. 1 oras lang ang ibinigay sa kanya. 1 oras para ipunin ang buong buhay niya sa isang lumang bag. Wala nang uwian. Lumabas si Lina ng inuupahan na may dalang bag na halos walang laman. Ilang damit. 1 lumang cellphone na wala ng signal. 1 larawan. Larawan nila ni Marco. Gusto niya itong itapon. Pero hindi niya magawa. Umupo siya sa bangketa, hawak ang bag, habang dumadaan ang mga sasakyan, mga taong may patutunguhan. Siya. Wala na. Diyos ko, bulong niya. Kung nandyan ka pakita mo naman. Lengalihim din ay katotohanan, unseen side. Sa parehong oras, sa isang napakataas na gusali sa Makati, may isang lalaking nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window. Suwit na ₱1,000,000 ang halaga. Relo na kumikinang sa liwanag. Isang opisina na kayang bilhin ang buong palengke. Si Marco. Ngunit hindi na siya ang dating Marco.
Sa kanyang mesa, may hawak siyang tablet. At sa screen, isang larawan. Si Lina, nakaupo sa bangketa. May hawak na bag. Kumuyom ang kamao niya. Hanggang kailan mo ako hahayaang masaktan? Bulong niya sa sarili. Isang lalaki ang pumasok sa opisina. Sir, sabi nito. Handa na po ang lahat. Isang utos na lang po ninyo. Pumikit si Marco. Hindi pa, sagot niya. Kailangan niyang bumagsak ng tuluyan para kapag bumangon siya, walang makakapigil. Isang luha ang pumatak sa mata ng lalaking tinatawag na bilyonaryo. Iyan di gabi di kalsada. Bumagsak ang ulan. Walang masisilungan si Lina, kundi ang waiting shed sa gilid ng kalsada. Yakap niya ang bag, nanginginig sa lamig. May mga taong dumaan. May umiling. May umiwas ng tingin. Isang bata ang huminto. Ate, okay ka lang po ba? Tanong nito. Ngumiti si Lina kahit nanginginig ang labi. Sagot niya. Malakas ako. Ngunit nang umalis ang bata, doon na siya tuluyang umiyak. Tahimik. Walang hagulgol. Luha lang na tuloy-tuloy. Cliffhanger, Part 2. Sa gitna ng ulan, isang itim na luxury car ang dumaan sa harap ni Lina. Mabagal. Tahimik. Parang may matang nagmamasid mula sa loob. Hindi niya alam na ang gulong ng kotse na iyon ay magsisilbing simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Mabigat ang ulan. Bawat patak ay parang suntok sa katawan ni Lina habang nakaupo siya sa waiting shed, yakap ang lumang bag na tanging natitira sa kanya. Malamig. Gutom. Pagod. Ngunit higit sa lahat, wala nang pag-asa. Tumingala siya sa madilim na langit. Kung may awa ka pa, bulong niya. Kahit ngayon lang tulungan mo ako. Parang sagot sa kanyang panalangin, may isang ilaw ang biglang tumama sa kanyang mukha. Isang itim na luxury car ang mabagal na huminto sa gilid ng kalsada. Hindi iyon ordinaryong sasakyan. Makinis ang pintura. Tahimik ang makina. At ang mga gulong parang hindi kailanman dumaan sa putik ng buhay. Napalingon si Lina, ngunit agad ding umiwas ng tingin. Hindi para sakin ang mundo ng mga ganyan. Bulong niya sa sarili. Ngunit, hindi umalis ang kotse. Yengs pagbubukas ng pinto. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod. May isang lalaking bumaba. Matangkad, tuwid ang tindig, suot ang itim na Amerikana. Una, ang sapatos. Malinis. Mahal. Sumunod, ang relo. Kumikinang kahit sa dilim ng ulan. At nang tuluyan siyang tumayo sa ilalim ng ilaw ng poste. Napahinto ang mundo ni Lina. Ang mukha. Ang mga mata. Ang tindig. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan niya. Hindi. Mahina niyang sambit. Hindi pwede. Hindi possible. Ngunit kahit anong tanggi ng isip niya, isang pangalan lang ang sigaw ng puso niya. Marco. Mukhang VC, pero siya Lee Ryan. Ilang segundo silang nagkatitigan. Si Lina, basa, gusot ang damit, nanginginig. Si Marco, tuyo, matatag, parang hindi tinatablan ng ulan. Ngunit sa likod ng mamahaling itsura ng lalaki, may mga matang punang sakit. Lina. Mahinang tawag ni Marco. Isang salitang hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Tumayo si Lina, halos madapa sa pagkabigla. Ikaw ba yan? Tanong niya, nanginginig ang boses. O multo lang ng nakaraan? Lumapit si Marco ng isang hakbang. Ako to, sagot niya. Pasensya na kung ngayon lang. Isang halakhak na puno ng pait ang lumabas sa labi ni Lina. Ngayon? Sigaw niya. Ngayon na wala na akong kahit ano. Tumigil si Marco sa kanyang kinatatayuan. Yan di galit de matagal de na ipon. Nasaan ka noon? Sunod-sunod na tanong ni Lina. Nang isara ang tindahan ko. Nang palayasin ako sa inuupahan ko. Nang wala akong makain. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, halo ng ulan at sakit. Alam mo ba kung ilang gabi akong natulog sa kalsada? Sigaw niya. O baka hindi mo na maalala dahil mayaman ka na. Parang tinamaan si Marco sa dibdib.
Hindi mo alam ang buong kwento. Mahina niyang sabi. Hindi ko na kailangan malaman. Sigaw ni Lina. Sapat na ang iniwan mo ako. May ilang tao ang napalingon sa kanila. Ngunit walang pumagitna. Ito na ang sandaling matagal nang hinihintay ng tadhana. Yan unang pag-amin. Huminga ng malalim si Marco. Umalis ako dahil wala akong choice. Sabi niya, pilit pinatatag ang boses. Kung nanatili ako pareho tayong mawawasak. Tumawa si Lina, mapait. Tingnan mo ako ngayon. Sabi niya. Hindi ba ako wasak? Napayo ko si Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lina ang luha sa mata ng lalaking minsang iniwan siya. May mga taong humahabol sa akin noon. Umpisa ni Marco. Malalaking tao. Malalaking utang. Delikado. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Lina, halos pabulong na. Dahil ayokong madamay ka. Sagot niya. Pinili kong ikaw ang magalit kaysa ikaw ang mapahamak. Yan bilyonaryong lihim. Tinuro ni Marco ang kots. Sumakay ka, sabi niya. Umiling si Lina. Hindi ako kawawa para isakay sa kotse ng mayaman. Sagot niya. Ngunit biglang bumuhos ng mas malakas ang ulan. Nanginginig na si Lina. Hindi na nagsalita si Marco. Tinanggal niya ang Amerikana at isinukbit kay Lina. Isang kilos na pamilyar. Isang kilos na matagal niyang hinanap. Sa huli, napasakay rin si Lina sa kotse. Tahimik ang loob. Mabango. Mainit. Parang ibang planeta. Nasaan tayo pupunta? Tanong ni Lina. Sa lugar kung saan mo maririnig ang buong katotohanan. Sagot ni Marco. Yan katotohanang matagal nang itinago. Huminto ang kotse sa tapat ng isang napakalaking gusali. Salamin, ilaw, karangyaan. Napatingala si Lina. Dito ka nagtatrabaho? Tanong niya. Ngumiti si Marco, malungkot. Hindi, sagot niya. Akin to. Parang tumigil ang hininga ni Lina. Ano? Lina, sabi ni Marco. Bilyonaryo na ako. Hindi agad nakapagsalita si Lina. Lahat ng sakit. Lahat ng tanong. Lahat ng galit. Biglang nagsalpukan sa isip niya. Habang nagugutom ako, mahina niyang sabi. Namumuhay ka sa ganyan? Hindi isang araw ang lumipas na hindi kita naisip. Sagot ni Marco. Bawat sentimo ng tagumpay ko may kapalit na sakit. Engs pasabog de revelasyon. Pumasok sila sa opisina ni Marco. Sa mesa. Mga dokumento. Mga litrato. Isa doon. Larawan ni Lina sa palengke. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Sabi ni Marco. Nang mawala ako, pinilit kong bumangon para sa'yo. Pero iniwan mo ako. Paulit-ulit na sabi ni Lina. Dahil may plano ako. Sagot niya. Planong siguraduhing walang makakaapi sa iyo kailanman. Tahimik si Lina. Pagod na siyang umiyak. Pagod na siyang magalit. Bakit ngayon? Tanong niya. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tumingin si Marco sa kanya, direkta. Dahil ngayon handa na ang mundo na makita kung sino ka talaga. Hindi nakatulog si Lina buong gabi. Nasa loob siya ng isang malinis at tahimik na silid, malambot ang kama, may kumot na mabango, may ilaw na hindi kumikislap. Isang silid na dati iniisip niyang hindi kailanman magiging kanya. Ngunit kahit komportable ang paligid, ang isip niya ay magulo. Lahat ng sakit. Lahat ng alaala. Lahat ng tanong. Bilyonaryo na siya Bulong niya sa sarili. Habang ako halos mawala na. Dahan-dahang bumangon si Lina at tumingin sa salamin. Halos hindi niya makilala ang sarili, payat maputla, ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata. Liwanag ng isang babaeng nakaligtas. Yan almusal din ay bigat. Sa malawak na dining area naghihintay si Marco. Nakasimple lang siya, walang mamahaling suit, walang relo. Parang bumalik sa dati. Magandang umaga, sabi niya. Hindi agad sumagot si Lina. Umupo lang siya sa tapat. May katahimikan sa pagitan nila, hindi awkward kundi mabigat. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat, sambit ni Marco.
Hindi para patawarin mo ako kundi para maintindihan mo. Huminga ng malalim si Lina. Makikinig ako, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin okay na. Tumango si Marco. Yan totoo dahil likod ng pagkawala. Noon, umpisa ni Marco. Ang pamilya ko ay baon sa utang. Hindi simpleng utang, mga taong walang konsensya ang humahabol. Nakita ni Lina ang mga dokumentong inilapag ni Marco sa mesa. Mga kontrata. Mga demand letter. Mga banta. Gusto nilang gamitin ka, sabi ni Marco. Alam nilang mahal kita. Nanlamig ang katawan ni Lina. Kapag hindi ako umalis, patuloy ni Marco. Ikaw ang tatamaan. Pero bakit parang sinira ka nila sa palengke? Tanong ni Lina. Napayo ko si Marco. Hindi ko inasahan na aabot doon. Amin niya. Akala ko kapag nawala ako titigil sila. Tahimik si Lina. Ngayon niya lang nakita ang buong larawan. Yan kalihim din ipagbantay. Hindi kita iniwan, biglang sabi ni Marco. Binantayan kita mula sa malayo. Ipinakita niya ang tablet. Mga litrato ni Lina sa palengke. Mga ulat. Mga pangalan ng taong nanira sa kanya. Lahat ng umapi sa iyo kilala ko, sabi ni Marco, malamig ang tinig. At handa na ang oras. Tumingin si Lina sa screen. Si Mang Ruben. Ang may-ari ng pwesto. Ang lalaking naningil ng utang. Naghanda ako, patuloy ni Marco. Pero hindi ko pwedeng gawin kung ayaw mo. Tumingin si Lina sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Desisyon ng isang tindera. Gusto mo bang bumalik? Tanong ni Marco. Hindi bilang kawawa kundi bilang Lina na hindi na kayang apihin. Pumikit si Lina. Naalala niya ang mga gabi sa kalsada. Ang gutom. Ang pag-iwas ng mga tao. Pagdilat niya ng mata malinaw ang sagot. Hindi para maghiganti, sabi niya. Kundi para ipakita na mali sila. Ngumiti si Marco, unang totoong ngiti mula nang magkita sila. Kung ganon, sabi niya. Magsisimula tayo ngayon. Yan gis pagbalik palengke. Kinabukasan kumalat ang balita. Isang malaking negosyante ang bibisita sa palengke ng San Isidro. May mga kamera. May mga opisyal. May mga politiko. At sa gitna nila, si Lina. Hindi na gusot ang damit. Hindi na nakayuko ang ulo. Simple lang ang suot niya. Pero matatag ang lakad. Napatigil ang mga tinderang dati umiiwas sa kanya. Siya, di ba yung may utang? Bakit kasama niya yung mayaman? Lumapit ang may-ari ng pwesto pawisan. Lina, pilit nitong ngiti. May misunderstanding lang noon. Hindi sumagot si Lina. Si Marco ang humarap. Ako ang may-ari ng bagong development project dito, malamig na sabi niya. At may mga dokumento ako tungkol sa iligal na pagsasara ng tindahan niya. Namuti ang mukha ng lalaki. Yengi isa-isang pagbagsak. Dumating ang mga taong naningil. Dumating ang barangay officials. Isa-isa inilabas ang ebidensya. Mga kasinungalingan. Mga pananakot. Mga peking paratang. Hindi sumigaw si Lina. Hindi umiyak. Tahimik lang siyang nakatayo. Habang ang mga umapi sa kanya ay wala nang masabi. Lina, di. Mahina ang boses ni Mang Ruben. Pasensya na, di. Tumingin si Lina sa kanya. Mas masakit ang gutom. Sabi niya. Mas masakit ang mag-isa. Tumalikod siya. Iyan is bagong simula. Sa harap ng lahat inanunsyo ni Marco. Ang palengke na ito ay i-renovate. Sabi niya. At ang unang benepisyaryo si Lina Santos. Nagbulungan ang mga tao. Hindi siya kawawa. Dugtong ni Marco. Isa siyang simbolo ng sipag at tibay. Naramdaman ni Lina ang bigat ng sandali. Hindi pera ang pinakamahalaga. Kundi pagbawi ng dangal. Tahimik din ay pag-uusap. Nang matapos ang lahat naglakad sina Lina at Marco palayo. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Amin ni Lina. Pero nagpapasalamat ako. Tumango si Marco. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran. Sabi niya.
Ang mahalaga nakatayo ka ulit. Huminto si Lina. At ikaw? Tanong niya. Bakit parang ikaw ang mas pagod? Ngumiti si Marco. Dahil tapos na ang laban ko. Sagot niya. Ang susunod ay sayo na. Tahimik ang palengke ng San Isidro sa madaling araw. Hindi na ito ang dating lugar ng pangungutya at bulungan. Ngayon, may mga ilaw na nakasabit, bagong pintura sa mga pader, at mga trabahador na abalang nag-aayos. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Lina. Hawak niya ang blueprint ng bagong tindahan. May pangalan na ulit ang karatula. Lina Store, bagong simula. Ngunit kahit malinaw ang umaga, may mabigat pa ring anino sa kanyang puso. Dahil alam niyang, hindi lahat ng naibalik ay mananatili. Yan, huhuling babala. Habang pinagmamasdan ni Lina ang tindahan, may dumating na lalaki mula sa likuran. Lina, mahinang tawag ni Marco. Paglingon niya, napansin agad niya. Payat ito kaysa dati. Maputla. At may pagod sa mga mata na hindi kayang itago ng ngiti. Hindi ka pa rin natutulog? Tanong ni Lina. Yumiling si Marco. May kailangan akong sabihin, sagot niya. Bago mahuli ang lahat. Kinabahan si Lina. Yan katotohanang hindi na itanong. Umupo sila sa isang bangko sa gilid ng palengke. Parehong lugar kung saan sila dati nagkukwentuhan noong simpleng mga araw pa lang ang meron sila. May sakit ako, biglang sabi ni Marco. Parang tinamaan ng kidlat si Lina. Ano? Mahina niyang tanong. Matagal na, patuloy ni Marco. Bago pa ako umalis noon. Nanlamig ang mga kamay ni Lina. Kaya ka umalis? Tanong niya. Tumango si Marco. Hindi lang dahil sa utang, amin niya. Kundi dahil ayokong makita mo akong unti-unting nawawala. Tahimik si Lina. Ngayon lang niya naunawaan ang lahat. Yan sakripisyo ng isang pagmamahal. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ni Lina, nanginginig ang boses. Dahil ngayon ka lang handa, sagot ni Marco. Handa nang tumayo kahit wala ako. May luha sa mata ni Lina. Ginawa mo akong matatag sa maling paraan. Sabi niya. Ngumiti si Marco, malungkot pero payapa. Kung babalikan ko ang lahat, sabi niya. Gagawin ko pa rin. Tumayo siya at humarap kay Lina. Dahil ang pagmamahal. Dagdag niya. Hindi palaging pananatili minsan pagpapalaya. Leno, huling regalo. Ilang araw ang lumipas. Bukas na ang tindahan ni Lina. May pila ng mamimili. May ngiti. May buhay. Ngunit wala si Marco. Hanggang isang hapon, may dumating na sulat, nakapaloob sa simpleng sobre. Binuksan ito ni Lina. Lina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin umalis na ako. Huwag mo akong hanapin. Ang tunay kong kayamanan ay nakita ko na, ang makita kang tumayo mag-isa. Ang tindahan ay sayo. Ang kinabukasan ay sayo. Mahal kita kahit sa katahimikan. Marco. Napatak ang luha ni Lina sa papel. Hindi siya sumigaw. Hindi siya bumagsak. Umiti siya. Ngiting puno ng sakit. Pero puno rin ng lakas. Yan paglisan ng isang bilyonaryo. Sa isang tahimik na probinsya sa malayo, may lalaking nakaupo sa harap ng dagat. Si Marco. Walang suite. Walang kotse. Walang titulo. Ngunit may kapayapaan. Pinikit niya ang mga mata. Salamat. Bulong niya sa hangin. At sa unang pagkakataon, hindi na siya lumaban. Iyan babaeng natutong tumayo. Bumalik tayo sa palengke. May batang lumapit kay Lina. Ate, tanong nito. Ikaw po ba yung tinderang nawalan ng lahat? Ngumiti si Lina. Sagot niya. Pero ako rin yung babaeng hindi sumuko. Tinulungan niya ang bata. Nagbukas ng paninda. Nagbilang ng barya. Simple, pero buo. Leno, huling mensahe. Sa harap ng kamera ng isang maliit na local news interview, tinanong si Lina. Anong natutunan mo sa pinagdaanan mo? Huminga siya ng malalim. Na ang kayamanan, sagot niya. Hindi kung sino ang bumalik, kundi kung sino ka kapag wala nang bumabalik.